Okay, hello, good morning mga kapisda. Ito yung aquarium filter submersible water pump na ginagamit ko. Marami na rin ang mga gumagamit nito. Pwede natin siyang gamitin sa 5 gallon, 10 gallon, 15 gallon. At ako nga, ginamit ko siya, nilagay ko siya dito sa 50 gallon. Guys, mapapansin nyo naman, 50 gallon yung pinaglagyan ko. And makikita nyo rin yung flow ng tubig niya na ganyang kalakas. Kaya niyang magpaikot ng tubig ng 400 liters per hour. And mga kapisda, sasagutin ko lang yung nag-comment. Nabudol ako niyan. Hina naman ang pump niya kahit may pang-adjust. Kalaunan, kala ko may bara, wala naman. Maganda lang, filter box niya. Ngayon, pinalitan ko yung pump para magamit. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Guys, kung mapapansin nyo naman, nakita nyo, malakas na rin yung bagsak ng tubig niya. So ito, yung pagbagsak ng tubig na to, siya na yung magsusupply ng dissolved oxygen na kailangan ng mga isda natin. Guys, para sa akin, malakas na yung ganitong flow ng tubig. Lalo na kung mga maliliit na isda lang yung aalagaan natin. Pero kung halimbawa, gagamitin nyo siya sa mga malalaking isda gaya ng mga monster fish, koi fish, or kaya yung mga goldfish, medyo bitin yung ganitong aquarium filter submersible water pump. Kaya dito sa 50 gallon ko, ang bala ko ditong ilagay is 200 pieces na Glowfish Tetra. Pwede na to sa 50 gallon yung ganitong 3 boxes na aquarium filter submersible water pump kung 50 pieces lang na Glowfish Tetra yung ilalagay ko dito. Pero yun nga, 200 pieces ang ilalagay ko. Kaya ang ginawa ko, nag-add pa ako ng iba pang filtration. Tulad na to, may box, then merong sponge. 3 filter yung nilagay ko dito kasi nga, maraming isda yung ilalagay ko. Pero, yun nga, kung maliliit lang na isda, then yung mga hindi naman siya lumalaki, gaya ng mga molly, guppy, yan, mga swordtail, mga angelfish, at yun nga, yung gaya ng mga Glowfish Tetra, okay na yung ganitong aquarium filter submersible water pump. Kahit hindi siya ganoon kalakas or sobrang lakas, hindi naman nila kailangan ng sobrang lakas na aerator or aeration. So, ibig sabihin nga, yung aeration, yon yung magsusupply ng dissolved oxygen na kailangan ng mga isda natin. Pero yun nga, kung halimbawa, nagpalit ka naman, depende sa'yo kung anong pump yung gagamitin mo, pwede rin naman. At ang maganda kasi dito sa ganitong filter, may kasama na siyang foam, then may mga bioballs na. Kapag kasi na fully cycled na yung aquarium natin, pamamahayan na to ng mga beneficial bacteria at hindi nalalabo yung tubig natin sa aquarium. Kailangan lang magwa-water change tayo every week. So yon. Kapag na fully cycled na, may bacteria na dito na mga beneficial bacteria, kahit ganyan lang yung tulo niya, goods na sa mga isda natin yan. Okay, so yun lang naman mga kabisda at sana nasigot ko yung co-hobbyist natin na nag-comment. At yun nga, in-explain ko lang kung ano nga ba ang itutulong nitong aquarium filter natin na submersible water pump. At tandaan nyo, hindi naman kailangan ng sobrang lakas at depende na lang sa kung anong isda yung aalagaan natin. Okay mga kabisda, at kung may mga tanong pa kayo, paki-comment na lang din dyan at sasagutin ko din yan batay sa napag-aralan at na-experience ko na din. And guys, kung hindi ka pa nakapollow, paki-follow na rin para ma-update ka din sa susunod ko pang mga video. Lagi lang natin tatandaan na panatilihin nating malinis yung tubig natin sa aquarium para yung tubig na ang mag-aalaga sa mga isda natin. Okay mga kapisda, happy peacekeeping!